Mahinang kalooban at mahinang pananalig sa Diyos. Ito raw ang mga sangkap ng demonyong sumasanib sa mga tao. Ano kayang ginawa ng isang dalaga sa Cavite para siya'y saniban ng isang engkantong lalaki? Narito, panoorin po natin. Ang mga kwento tungkol sa pagsanib ng iba't ibang elemento hindi na bago sa ating mga Pilipino. Madalas natin ito marinig sa mga probinsya at marami pa rin ang naniniwala rito. Dito sa bayan ng Tanza sa lalawigan ng Cavite, nakilala namin ang isang sikat na faith healer. Si Nick Banayo o Commander Bantugan para sa kanyang mga parokyano. Isa sa mga tumatak sa kanya ay ang pagpapalayas niya sa isang engkanto na gumagambala sa nooy 18 taong gulang na si Chinita. Anong tutupad na? Mayabang ka daw oh. Mayabang ka tunay. Nung gabi nga, mga hating gabi po yun may tumawag sa akin na meron nga daw pong sinasapian ng engkanto. Ako kasi, sa akin hindi ako basta-basta naniniwala kung sabi lang. Hiniyan ko sila ng video. Kung talagang sinasapian, sabi ko i-send sa akin. Nung nakita ko naman, sinabi ko na dali na lang sa akin. Pag-upo, so tiningnan ko na, meron nga. Ang ginawa ko, tinawag ko na. At saka kinumpronta ko yung engkanto na. Hindi raw biro ang sitwasyong ito dahil ang habol ng engkanto sa dalaga, mismong buhay nito. Ako, yung mga titik na ganyan. Ang sabi nung engkanto, is nawalan din daw siya ng anak. Gustong bawian itong pasyente. Si Emily na dating kapitbahay at malapit na kaibigan ng pamilya ni Chinita, lakas loob na nagkwento sa amin. Personal niyang nakita ang paulit-ulit na pagsanib ng engkanto sa dalaga. Noong una po, akala lang nila noon may sakit si Chinita. Kaya minsan pinadala nila sa ospital, pinapacheck up, ganun. Wala naman pong findings. Just nung ang una lang kasi naramdaman niya is yung parang ang sakit ng ulo niya. Tapos para siyang nangingisay ng katawan niya, parang ang init daw. Tapos parang may nakikita siyang tao. Ganun lang. Kwento ni Emmeline, tahimik at mahiyain daw si Chinita. Kaya ang pagbabago sa mga kinikilos nito ay talagang kapansin-pansin. Kilala po kami dahil yung nanay niya po is siya po ang nag-aalaga sa anak ko. Tapos minsan po siya din po ang nag-aalaga sa anak ko. Sa tingin yung nanay niya, merong lakad. Yung batang yun, ma'am, bihirang-bihira lang yung magsalita. Napakatahimik nung batang yun, yung tipong nagwawala na talaga siya, tumitirik na yung mata niya. Kaya doon nila nalalaman na yun, parang may sanib na daw. Kasi nag-iiba na yung boses niya, ma'am Dahil malapit siya sa pamilya, isa raw siya sa agad na hininga ng tulong ng ina ng dalaga. Kaya ang sinasabing pagsanib ng isang elemento kay Chinita, kitang-kita ng dalawa niyang mata. Tinawag na rin ako ni Nana. Pagpunta ko doon, yun na nga, ma'am. Yung yung mata niya nakatirik na. Tapos nagwawala na siya. Tapos kinuha namin yung isa naming tauhan para magpatulong kami. Ayun, di din niya kaya. Sobrang lakas din. Natatakot man sa nasaksihan, pinilit pa rin niyang tulungan ng pamilya. Sinubukan ng araw nila ang lahat ng paraan para mapalayas ang engkantong tinuturong sa larin sa kalagayan ni Chinita. Nagsasabuyan na namin siya ng asin. Habang sinasabuyan namin siya ng asin, doon lalo siyang nagagalit. Tapos nagsasalita na siya ng hindi mo maintindihan. Sabi ko, paano kayong gagawin? Nagdadasal na kami kung ano na pinagdadasal namin. Lalong nagagalit si Chinita, ma'am. Lalo siyang nagwawala, nagpupumiglas. Hindi makapaniwala si Emmeline nang kausapin siya ng engkanto. Ewan ko, ma'am, kung anong ginawa ko noon. Nung kinausap ko siya, ma'am, ayun na. Nakipag-usap na siya sa akin. Nung bigla naman siyang na-okay, ma'am, nawala na yung bigla niya sa akin nagsabi nga, ate, huwag kang umuwi, sa'yo lang siya nakipag-usap, sabi niya. Parang alam niya rin sa sarili niya, ma'am, na mayroon talagang sumapi sa kanya. Ang revelasyon ng sumasanib na engkanto, ikinagulat ni Emmeline at ng iba pang mga nakasaksi. Dahil ang pagsanib nito kay Chinita, paghiganti para sa sarili nitong pamilya. Ano daw, kukunin niya si Chinita, ganun. Kukunin niya daw, ganito, ganyan. Akala ko nga, ma'am, gusto na si Chinita. Gusto niya maging asawa. Yun pala, gusto niya pala maging anak. Kasi daw po,
meron daw siyang anak tsaka asawa atang namatay. Kasi daw po dahil dun sa puno ng mangga na pinutol. Dito na lalong lumakas ang loob ni Emmaline na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa engkanto. Sa pag-asang lulubayin nito ang dalaga sakaling magkasundo sila sa isang negosasyon. Ano bang kapalit para manahimik na siya at tigilan niya na nga yun sa Chinita kasi kitang-kita ko talaga, ma'am, pagod na yung bata. Tanim daw kami ng puno ng mangga. Nagbigay pa talaga siya ng oras, ma'am. Dapat alas 5 to alas 6 kami magtatanim ng mangga. Dala-dala din namin yung mangga, ma'am. Sinunod talaga namin yung usapan namin noon na magtanim kami ng mangga. Bagamat hindi pa rin makapaniwala, sinunod ni Emmaline at ng pamilya ni Chinita ang utos daw ng engkanto. Pero ang di pangkaraniwang nilalang, tila hindi naman pala marunong tumupad sa usapan. Wala, ma'am, di siya sumunod. Sinasapian niya pa rin talaga si Chinita. Ngayon, halimbawa nagtanim kami ngayong araw na to. Siguro pinapahinga lang siya ng isang araw. Ayan na naman. Dito na rin ibinunyag sa amin ni Emmaline na bago pa ulit-ulit na saniban si Chinita, tila nagkaroon muna ng babala. Kasi nung time kasi nun, ma'am, pinapauwi yung nanay niya. Kasi nga daw po, nasunog yung bahay nila. Hindi naman bahay namin ang nasunog, yung santo lang. Yun pala, yun yung santo ninyo na nasunog. Lumiyab daw bigla. Nagtataka nga sila, ma'am, bakit lumiyab? Nandun lang yun sa taas ng aparador nila eh. Simula raw na masunog ang Santo Niño na pag-aari ng kanilang pamilya, nagsimula na ang kanilang kalbaryo. Dati nga, ma'am, di ako naniwala sa ganyan, ma'am eh. Diyos ko, totoo pala to. Ibang-iba talaga pala pag ang tao na sinaniban. At nang muling sumanib ang engkanto kay Chinita, dito na naisip ni Emmaline na dalhin ang dalaga kay Commander Bantugan. Sa CCTV footage na kuha ng barangay, makikitang halos 10 katao ang nakapalibot sa nooy nagwawalang dalaga. Tapos yung nakita yun sa CCTV, doon na siya. Hindi, kahit sino, hindi na siya kayang buhatin. Ako na lang ang pumunta, nakapaa pa ako nun, ma'am. Kasi nga, nagmamadali na ako kasi sabi nga nila si Chinita, nagpupumiglas na naman, nagwawala. Pagdating mo doon, ma'am, ang daming tao. Akala ko anong nangyayari, yun pala si Chinita, di na kayang buhatin. Kahit yung mga lasing, ma'am, dami nila nun, ma'am, hindi talaga nila kayang buhatin. Para tulungang kumalma, pilit daw isinuot ni Emmaline ang dala niyang rosaryo kay Chinita. Hirap na hirap ako ipasok noon, ma'am, kasi ang lakas niya, ipipiglas niya talaga. Ganon siya ng ganon sa akin, wag niyang ipasuot yung rosary. So, hindi pwede, kayang-kaya natin to, gawa natin ng paraan to. Nagdasal lang naman ako noon. Sa awa ng Diyos, medyo kumalma-kalma siya ng konti. Palalayain kita ngayon. Pero pag ikaw umulit, papatayin kita talaga. Maniwala ka sa akin, ha? Matapos ang paggagamot na ito ng albularyo sa dalaga, bumuti na raw ang pakiramdam nito at hindi na muling ginambala ng sumanib na engkanto. Diyan tubig. Ay, teka lang. Hawak mo muna yan. Hawak mo muna yung bata. Yan. Hawak mo nung maayos. After nung magamot, hindi na. Wala na, naging okay na talaga siya. Nag-message naman sila sa akin na okay na talaga. And then binigyan ko naman siya ng pangontra para hindi na siya mabalikan. Ayon kay Dr. Nestor Castro, Professor of Anthropology sa University of the Philippines, Diliman, malalim ang pinaghugutan ng paniniwala ng mga Pinoy patungkol sa sanib. Pwede mong sabihin na ay mahina ang pananampalataya niya kaya naapektuhan siya ng masamang espiritu. Pero para sa maraming Pilipino kasi kahit affiliated sila sa isang partikular na relihiyon, naniniwala pa rin sila sa katutubong paniniwala ng ating mga ninuno. So napapagsabay nila yung Kristyanismo saka yung mga paniniwala sa mga diwata, sa mga kaluluwa, sa mga espiritu. Para naman sa faith healer na si Commander Bantugan, sabihan tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos para may sarili tayong desisyon. So kami mga ginawang instrumento ng Diyos para naman sa ginagawang kasamaan dito sa lupa ng mga mangkukulam, mambabarang, mga engkanto, yung mga laman lupa, masamang espiritu. Kami naman yung lumalaban sa kanila. At sa mga personal na nakaranas o nakasaksi ng kakaiba at hindi pangkaraniwang sitwasyon gaya ng sanib,
Lubos ang pasasalamat nila sa sino mang makakatulong. Makabalik lang muli sa normal ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Totoo man o hindi, ang mga kwentong kababalaghan na narinig nyo mula sa amin, isa lang ang sigurado, basta't may baon na matibay na pananalig sa Diyos at busilak na puso, kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan.